Okay, so maganda pa kayo sa araw, sa tanghali, sa hapon, sa gabi. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe na magmumula po sa Divine, and ngayon is sa Vision. Okay, so meron po tayong importanteng mensahe na nakuha na kailangan ko pong i-share po sa inyo. Okay, so this is all about vision po tayo ngayon. Vision. Okay, so sa mga baguhan po, ang vision po, meaning po is galing po talaga sa third eye, no, na pinararating po sa akin ng Divine, ng Holy Spirit, ni God, no, kung ano po yung mga kaganapan sa inyo ngayon, no, ngayon, as in ngayon, okay. So para wala na po kayong mga doubts and fears, no, nais po nang ipahatid ng mga ascended masters na meron po kayo ngayon, no, and even mga ancestors po ninyo is mensahe din po yan. Pero ngayon po kasi is napaka-interesting po, as in talagang fiesta ang nakita ko sa aking vision kanina. Okay. Naku po. Diyos ko. Sorry po. Excuse me po, sabi nga. Okay. Alam niyo yung napapaubo ako ng bigla-bigla, no? Galing. Okay. So now is, ano ba yun? Wait lang ha. Tatabi ko lang po ang aking mga amulets. Kasi bagay, malapit lang din naman po. Pero ito po yung nasa harapan po ang aking mga amulets. Okay. So ang mga amulets ko po ay talaga pong ilan ba tong tangan ko. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na amulets. 9 na medallions po ang tangan ng inyo pong lingkod. Okay, pera pa po yung mga nasa list ko. No, pero dito naman yung mga yan. Okay, so mag-vault in muna ako, no? Kasi para mas, po tayo, mas protected po tayo. Okay? Ayan, so maraming salamat po sa lahat po ng mga new subscribers, no? Sa mga patuloy po na tumatangkilik or sumusubaybay po ng ating YouTube channel. Maraming salamat. Okay, so let's see. Okay, saan ba yun? Ayun, okay. So, charan, okay. So, ang topic po natin kahapon is meron kakaibang, basahin ko lang po. Meron kakaibang kakayanan, nakakaiba sa lahat, which is true, no? Okay, so nais ko po muna magpasalamat sa mga new subscribers, sa mga patuloy po na nanonood, nakikinig po ng ating channel. Maraming salamat po. And sa mga, meron po kasi mga umorders kanina, no, maraming salamat po, especially po yung mga oils po natin is pangkalahatan. Okay, so sa mga gusto po mapanood or para po magkaroon kayo ng idea, no, is pwede niyo pong i-visit yung isang upload ko dyan. Actually 3 beses po ako nag-upload dito sa ating channel about po sa mga amulets, no, sa mga ganito. So, paki-browse na lang po, pero meron po ako naka-highlights, no? I-click nyo lang po yung mismong channel, then meron pong highlights doon na about mga amulets. Okay? So, dito is, meron po tayong mga bagong dating, no, na mga amulets, pero mga, dinadasalan ko pa po. Okay? So, meron po tayong mga bagong dating. No? So, kailangan ko po muna silang konsagrahin at busugin po muna ng dasal bago ko po siya. Kasi po mag-New Year, no? So, mas maganda po New Year. Before pumasok po ng taon is meron po kayong mga hawak na amulets na alagaan nyo po pagpasok po ng 2024. Okay? So, meron po tayong bago ngayon na bagong dating na mga San Benito, no, San Benito, crucifix po na may San Benito and Tres Roma. So, yan po yung mga, ngayon po dumating. Di ko po sure kung tomorrow is darating po yung iba. Hindi po nagsabay-sabay eh. Isa po siya. Okay, so siguro po yan, i-reflex ko po yan next week, yung mga bago.
Okay? So now is magre-reading po tayo about vision. Okay? So explain ko muna or kukwento ko po muna sa inyo yung vision ko. Okay? So gagamit po tayo ng Angel Tarot card. Tarot card. Angel Tarot card. And hinahanap ko na po, ayun, yung lights here. Okay, so kailangan ko pong kumuha ng lights here pala. Okay, so lalabas ko lang po itong aking lights here. Okay, kasi po ang lights here po talaga is madalas ko pong gamitin to for vision. Pagka may vision po, mas kasundo ko po to talaga pagka tarot vision po. Okay, so yun pong ano natin, ay, yung pong ating vision, no, is about, again, doon pa rin sa templo mo or sa lugar mo na, kumbaga, nakikipagbakbakan ka pa rin. Pero alam mo yung bakbakan nyo dito, o yung nakikipagbakbakan man kayo, pero ilang piraso na lang o ilang tao na lang po yan. Hindi katulad na dati na talagang, alam niyo yun, parang isang batalyon. Excuse me. Na parang isang batalyon po yung sinasagupan. Ngayon po, ilan lang. Parang nagtigil na po siya sa dalawa eh. Parang ganun, sa dalawang tao lang. No? Yun po. So, mag-ano muna tayo ng sage. Para po talagang, well, ano tayo, protected tayo. Okay? Even yung amulets, license, para po mabuhay at masamahan nila po tayo sa ating ginagawa. Okay? So, ayan. Ayan, and dito. Kasi kailangan, baka po mamaya kumuha po kasi ako ng ibang decks. So, kailangan ko pong insensohan din po sila. Or sage. Sage po is talagang for spiritual actually. Okay, and that's it. Okay, so, wait lang po. At ang aking kandila ay parang lychee. Ayan, so, ayan. Okay, so may buhay na po siya. Okay, ayan. Okay, so now is, dito ka na tayo para kita. Okay. Okay, so syempre po, gagamit po tayo ng mga oracle, tarot. So we have 2 tarot cards here, then itong aking green, and yung bago kong gawa na oracle, and yung classic talaga. Okay, so about sa tarot vision is yun nga po, so nandun ka sa isang lugar mo, nasa lugar mo ikaw, no, na talagang andun yung nakikipagbakbakan ka, pero dalawa lang po yung nakita kong pinatumba mo dito. Wala na kasing dumating eh. So after nyo po bakbakan yan, or natalo nyo po yan, napalayas nyo yan, or what, no, is doon ko po nakikita yung, alam nyo yung pumasok po talaga kayo ng templo, nakasama nyo si Jesus Christ, no, na pumasok po kayo ng templo, kasama nyo po si Jesus Christ, kasi nakita ko po si Jesus Christ doon, no, na pumasok din, kasunod mo. No? And after nun, nakabantay na sila sa pinto, yung mga angels mo. Kasi ang pinakapinto mo dito is parang, paano ba yung shade? Pag ganun, pa-oval, na walang kanto. No? Pag ganun siya. Para siyang cave kasi eh, kung makikita mo. Kung makikita nyo siya, siguro, mabivision nyo rin po yung nabivision ko, no, sa kwento ko. Yan, pag ganun yung door mo, then andito yung mga angels sa ibabaw. Siguro mga nakita ko mga 4 or 5. Ang dami po kasi eh. Nandun sila, naka all white na para ano yung dress na white. Tapos gaganon yung mga pakpak nila. Yung gano'n. Nandun lang sila, pinariligiran nila. So ganon kaka-protected, no? So aalamin po natin kung ano po ba yung gustong mensahe na sabihin po sa inyo ni Jesus Christ kasi naandun po siya. So since alam niyo po malapit na po yung birthday niya, Merry Christmas po sa inyong lahat. So kaya po siguro nagpakita po sa akin si Jesus Christ kanina sa vision. So, alamin po natin kung ano po yung mensahe niya. Pero syempre po, hindi po na tayo ng bas-bas kanya. Bago po tayo mag-start, okay? Panginoong Diyos Ama, Kristo Ama, ako po ay naririto muli sa inyo, humihingi po sa inyo ng basbas, ng gabay, suporta, para po sa pagbabasa ko ng mga cards po na ito, pakibasbasan po na inyong napakalakas sa kapangyarihan, banal dugo, banal langalan, banal espiritu, para po maihatid ko po sa kanya, yung ipinakita niyo po sa akin kanina na vision, nais ko pong malaman kung ano po ang mensahe niyo po para sa akin mga collective,
sa pamamagitan po ng mga barahan na ito. Pakibasbasan niyo po ako at itong mga barahan po na sa ganun po ay marinig ko ang inyong, marinig ko po na malakas at malinaw ang inyong po mga mensahe para po sa akin mga collective. At ako po ay nananalangin po na kami po ibigyan niyo ng kaligtasan, ilayo sa anong kapahamakan, disgrasya, sakuna at ng po klaseng karamdaman at tukso. Bigyan niyo po ng kagalingan ng lahat po ng mga may karamdaman, lalong-lalo na po yung may mga malalalang karamdaman, lalong-lalo na po yung galing po sa espiritual. Tulungan niyo po sila na sila po ay gumaling sa mga ito at nang sa ganun po ay mamuhay po ulit sila ng normal at maibalik po ang dati nilang mga ginagawa na mga naway sa kabutihan na. No, kung sila man po ay nagkamali, ako po na po ang humihingi sa inyong kapatawaran para po sa kanila. Maraming salamat po. Amen. Okay. So, start na po tayo. Start. Okay. So, sana wala pong mag-message. Okay. So, tipid ko lang po muna pang aking earphone. Aking earphone na Antigo. Okay. Sino kaya mag-ano sa akin? Mag-regalo sa akin sa birthday ko ng pa-iPhone. Tsare. Pa-iPhone talaga. Wait lang po. Ito po muna yung gagamitin natin. Okay. Then, gagamit po tayo ng ito muna siguro ng Angel muna. Hindi. Ito muna. Palito. Kasi daming cards. Diba? Dami natin gagamitin cards, diba? Okay, so actually hindi naman lahat yan gagamitin natin. Okay, so pipili lang po tayo. Okay, pero dito po muna tayo kukuha ng mensahe kung para saan po kayong vision na yun na pinakita sa atin kanina. Okay, so pero kasi kung makikita nyo yung vision, very amazing. No? Kasi nga po dati talaga naman nakikipagbakbakan kayo. No, sa mga, alam niyo, meron pa nga sa ere. Alam niyo yung tipong talagang gusto ko patumbahin. Yung ganun. Pero, wala hindi kayo nagpatinag diba? Kasi, God is good. No? God is your weapon. No? Siya yung Siya yung weapon nyo, siya yung pananggalan nyo, siya yung, alam niyo yun, nakadamit pandigma kayo. Kaya, hindi kayo pwedeng tumaob. No? Matira matibay ba gusto nila? Pinagbigyan mo. Diba? Ngayon, dalawan na lang sila, 3 na lang na umaatake sa iyo. Wala naman po kasing thrill pagka walang atake. No, sa mundo po natin sa spiritual. Wala pong thrill, ganyan. No, pero syempre, kailangan po natin ng magpaka-safe. No, and talagang yung connection po natin kay Jesus Christ, kay God, no, is talagang naandun. Para mas marami pa po tayo matulungan. Okay? Basta huwag kayo magpapakakampante, ha? Hindi porket sinabi ko na malakas kayo, mataas na ang antas nyo, titigil na kasi pagdarasal. Mas kailangan nyo po yun. Okay? Kulang, balik sa kanya. No? Kung ano man yung mga atake sa inyo, kung ano man yung mga umaatake sa inyo. No, yan yung mga, may dalawa, no? So, since nakita ko dun is may 2, 3 tao na umaatake sa inyo. So meaning yun yung mga attacks or yun yung mga spiritual attacks na bumabato sa inyo o bumupunta sa inyo. Pero yun nga po, nasusugpo nyo din, natatanggal nyo rin, nalulusaw nyo, nagiging abo. So andun yung talagang for the win ka dito, 'di ba? So ang nangyayari, no, is talagang naglalaho kasi sila Alam niyo, after mo mag-beat, after mo nakapagsabukaan, is andun yung talagang masasabi ko na yun yung way ng pagbalik sa kanila ng mga kulang. So talagang back to sender ang kulang. Okay, back to sender yan. Kung sino man po makaka-resonate dito, nako, yan na, no? Balik ang kulang. Okay, so since ito is first card mo, ibig sabihin napakalakas nito. Ibig sabihin talaga yung mga kumukulam sa'yo, yung mga gumagawa sa'yo ng black magic is talaga positive na bumabalik na. Okay? So, wala ka na dapat alalahanin. Okay. So, yun yung explanation. For kulang, balik sa kanya. And now,
andito naman po ang party. So, syempre, pagka bumabalik na ang kulam, maganda na pakiramdam mo. Magaan na ang pakiramdam mo. Magaan na ang lahat sa buhay mo. No? So, eto, may karapatan ka na dito. Celebration or party-party. Okay? And, isa pang pwede kong i-explain dito sa party na to. Aside doon sa kailangan, pagka may karapatan ka na magdiwang, may karapatan ka na magsaya. No? Kasi nga, bumabalik lang ang kulam sa kanya. So, alam mo yun, hindi mo nararamdaman yung mga yun, ano? So, ibig sabihin, medyo careful ka sa mga pupuntahan mong party. Okay? Or meron ka na napuntahang party, or meron ka pa pupuntahang party. Okay? So, basta, ingat ka sa party. Kasi maraming Christmas party. Okay? Kasi for sure, either gagayumahin ka, or kukulamin ka, pag umatin ka ng party. Okay? Kaya kailangan careful ka. No? Make sure na dinadasalan mo rin yung mga pagkain na kakainin mo sa mga parties. Especially kung healer ka, alam mo yan. Masisense mo agad kung meron something sa pagkain or sa iinumin mo. Kaya kailangan, alam mo yun, prepared ka lagi. Okay? Pero kung meron naman yan, as in kain mo na, balik naman sa kanya yan. Okay? Kung meron sumasakit sa'yo, tiyan mo, ulo mo, ganyan, or kung ano man sa katawan mo, natipong parang pakiramdam mo, napuputo ka yung mga ugat mo, natipong andun yung parang nirarayuma ka na, ay naku, yan na yun. So, babalik naman sa kanya yan, no? Sabi ni God, sabi ni Jesus Christ, babalik yan. Okay? So, wala ka rin dapat alalahanin dyan. Okay? Dahil babalik at babalik ang kulam sa kanya. Tcharam! Oh, diba? Confirmation, balik sa pinanggalingan ang kulam. Confirmation yan. Kung kanina is kulam, balik sa kanya. Ito naman, pinahaba ko lang. Pero, iisa lang ang sinasabi, di ba? Back to sender pa rin. Di ba? O, kaya talagang balik ang kulam, balik ang kulam, balik ang kulam sa sender. Claim it, mga bebe. Okay? So, tingnan natin kung ano pa ang ichichika ng ating cards. Ako, Holy Spirit, thank you so much for being with us. Thank you po. Thank you. Thank you po sa inyong lahat. Thank you. Ano pa po? Ano pa po ang mensahe niyo sa aking mga collective? Oops. Okay, by the way, sa Friday po, kung sino po ang gusto appointment na po ng mga healing, ng mga reading, please, before po mag-Friday, wag naman po Thursday, no? Kung po pwede po bukas, magpa-book na po kayo. Kasi po, hindi po ako talaga, parang, lagi ko lang po ito sinasabi, ahead of time po, magpa-schedule na po kayo. No, hindi po ako po pwedeng, ngayon po kayo nagpa-book, then bukas po, entertain ko po kayo. Hindi po, kasi po marami po nag-a-advance. Marami pong maaga pa lang po is meron po pong 3 days, 2 days, minsan po 1 week pa lang po nagpapabook na po, Okay? So, we have Santo Niño. So, Santo Niño is, siya yung talagang halos kasama ko sa lahat ng laban. Si Santo Niño po ang nagbigay sa akin ng talagang, masasabi kong, bagong buhay. Which is, this is also God. Siya yung baby Jesus, no? Na tinatawag. Okay, so siya yung nagbigay sa akin. So ever since, no, ibig sabihin, nung bata pa lang po ako, is siya na po yung gumagabay sa akin. And up to now, siya pa rin po. Hindi niya ako binitawan kahit na naging pasaway ako the whole parang adulthood ko or even childhood, no, is talagang naging pasaway po ako noon. Pero hindi ka po ako pinitawan. And up to now, siya rin po nag-guide sa akin. And Jesus Christ. No? So, isa siya sa gumagawa ngayon ng way para bumalik lahat ng kulang sa sender. Okay? So, be thankful. No? Kung sino man po may panata kay Santo Niño is, thank you so much po. And God bless. Okay? Alam niyo po, even po sa mga ano ba to? Lahat po ng achievements ko, hindi lang po sa akin, pati po sa whole family,
yung healing ko po na safe akong manganak, na magkaroon po ko na ganitong anak. I mean, syempre po gusto, kasi apat po na lalaki ang, tatlong lalaki po na sunod-sunod, tapos nagkaroon po ako ng baby girl is last. Binigay na rin po sa akin. Binigay rin po sa akin ni Santo Niño yun, and yung pamumuhay po namin, sa husband ko, binigay na rin po lahat. Siya rin po lahat. And even yung makawala po ako sa kulang, siya rin po ang gumawa. Siya rin po ang bumuhay sa akin. Si Jesus Christ. Okay? Diba? Yan, binagsak ang negosyo mo. Pero si Santo Niño ang tumayo at nagpatayo sa'yo. No? At pagpapatayo sa'yo. No? Isa to sa kulang. No? Isa to sa kulang na binigay sa'yo. Actually kasi po, meron po kasi mga kasabihan na pagka ikaw daw po ikinulang, talaga pong dami-dami ang lahat. Buong buhay, no? Alam nyo yun, lahat pepestihin. Lahat, hindi lang po negosyo, kundi pati relationship mo with your husband, with your partner, sa mga kids mo, nagiging mga pasaway, or kung hindi man po, is nagiging sakitin. Lahat po yan dami-dami, pero ang target is ikaw. No? Ang puro is sa'yo, pero nadadamay yung mga nasa paligid mo. No? Ganun po katindi ang kulang pag dumapo sa katawan ng tao. Kaya po kailangan talaga, pag ganyan na mayroon kayo nararamdaman mga black spell, better po na talagang mag-cleansing po talaga kagad kayo. Cleansing meaning po kayo, insenso. Okay? Nag-insenso po kagad kayo. Yun po yung pinaka-best way. House cleansing. Yan. Loob at labas po ng bahay, kailangan ng linisin nyo. Okay? So, tingnan natin ito isa. Oh, here. So, manggagamot ka. So, alam mo yung mga nangyari sa'yo, no? Na pagkukulang, ganyan, pagbagsak negosyo mo, pagkakasakit mo, yung dami-dami lahat, na parang ang pakiramdam mo is, alam mo yun, parang nagtapos sa'yo ang panahon, parang ganun. So, God's plan po yan, no? Na parang itinest ka ni God kung hanggang saan ka, hanggang saan yung tibay mo, hanggang saan yung lakas mo ng pananampalataya sa Kanya. Pero meron kang napatunayan sa Kanya. That's why, correct me if I'm wrong, no? Sa mga collective, no? Sa mga makaka-resonate, kung ikaw na rin mismo ang gumagamot sa sarili mo kasi binigyan ka na ng gifts and abilities ni God na makapagpagaling. So now is andito yung talagang legit na manggagamot ka na ngayon. May mga scammers po kasi, di ba? So ikaw is legit na manggagamot, no? So andito yung sinasabi na parang ngayon ng expertise mo, no? Kung manggagamot ka na binigay ngayon sa iyo ni God, no? Is andito yung alam mo kung paano manggamot ng kulang kasi ito yung isa sa mga talagang major na umatake sa iyo, no? Ang kulang, bow. Okay? So kaya binigay sa ito ni God na maggagamot ka kasi alam mo kung paano mo gagamutin yan once may mga lumapit sa iyo ng mga mangku. And here's the bundok. Okay? So malamang na malamang, no? Ikaw is nature lover, no? Nature lover ka na parang alam mo yon yung lakas mo dito is nanggagaling sa mga nature, sa halaman, sa puno, sa dagat, sa bukal, sa fall, sa lahat, no? So dito yung parang Mother Earth, no? Na parang alam mo yon alam mo yun, basta ka dito parang lahat kasundo mo. Kaya siguro parang alam mo yun, maano sa'yo yung loob ng mga elementals. Ano yung tawag doon? Magaan. No, magaan ang loob nila sa iyo kasi inaalagaan mo or binibigyan mo na importansya yung mga tirahan nila, no? So pinahahalagahan mo yung mga yan, kaya andyan din sila sa iyo to support you and to help you, no, para maging isang magaling at legit na manggagamot. Okay? See, we have the dagat here. Ay, by the way, yung bundok din po pala, no, sinasabi ng bundok dito na parang nasisense ko lang po, no, na kailangan mo rin mapunta sa bundok, no? Gusto ka nilang makita. May mga bundok na gusto kang makita. No, may bundok na gusto kang makita. No?
maybe magpapakita na lang to sa vision mo or sa dreams mo. Also the dagat, no? Dagat kasi is talagang isa rin sa kailangan mong puntahan. Why? Kasi kung ikaw ay nanggagamot na, kailangan mong mag-cleansing mismo sa dagat, hindi sa falls, hindi sa bukal. Kahit sabi mo running water yan, better pa rin ang dagat. Okay? So, better na doon ka magpunta. Okay? So, since yan, may mga konting attacks ka dyan sa vision ko, pero andun yung kailangan mo pa rin mag-cleansing. No? And talagang kahit nasabihin natin well-guided ka ni God, ni Jesus Christ, is kailangan mo pa rin talaga ng dagat or cleansing. Okay? So, dudukot na tayo ng angel tarot. Tignan natin kung ano yung mga mensahe sa iyo ng mga angels mo doon sa harapan ng pinto mo, no? Or sa sa bubungan mo, mga ganun. Kasi nakakalat sila sa bahay mo, sa loob at labas ng bahay mo, na binibigyan ka na napakalakas sa protection. Okay? Kaya maganda rin po talaga yung alam niyo yung tipong i-let go, let God nyo lang po yan. Kasi lahat po yan naman is nagpa-backfired. Backfired po yan legit. Kaya wala po dapat alalahanin. Okay? Kaya better na keep the faith. So, hindi tayo na mensahe na dito. Kung ano sasabihin sa'yo ng mga angels nyo. Siguro kukuha tayo ng mga ilang mensahe para sa inyo. Okay, so we have the Knight of Earth. Okay, so ang sinasabi naman dito is talagang sila is mga, yung mga nakita ko doon sa vision nyo is talagang sila yung mga guardian angel nyo na talagang hindi lang doon sa bubong, hindi lang doon sa pinto, kundi sa pangkalahatan. No? Talagang surrounded ka. Yung lugar mo mismo, yung bahay mo mismo, hindi lang sa loob ka ginagwardyahan, pati sa labas. No? Pati sa labas. Yung loyalty nila sa'yo, yung dedication nila sa'yo, and yung kindness is talagang naando doon. Alagang-alaga ka nito mga guardian angel mo na to. Okay? So, alam mo yun, kailangan lang dito talaga is alagaan mo din sila through prayers na alam nyo kahit na ganyan sila, angel sila na talagang malalakas sila, powerful din sila, no, is iba pa rin po yung sinasama nyo sila sa prayers para sa protection na ibibigay ng Diyos naman. Okay? So, we have Archangel Jophiel. Okay. So, sinasabi dito na parang kailangan mo pang kailangan mo mag-focus. Okay? Mag-focus ka, parang kailangan lakasan mo pa yung senses mo. No? Kasi, hindi lahat, although alam ko malakas na ang mga senses mo dito, no? Empath ka din eh. No? Empath ka. That's why, andito yung mga angels mo na to, na kaya nandun sila sa paligid mo, no? Para protektahan din yung energy mo. Tama. Protektahan yung energy mo. No? Para hindi ka manghina, hindi ka magkasakit, hindi ka tamaan. Kaya nandyan sila to shield, no? Sinishield ka nila. No? And especially yung energy mo. Sinishield nila. Hindi lang yung physical mo ang sinishield nila, kundi yung kabuuan mo. Even yung aura mo, sinishield din ito mga guardian angel mo na ito. Okay? So, yan yung gusto nila parating sa inyo. Ni Archangel Jophiel. Okay, so we have the 6 of Fire and 8 of Fire. Doon muna tayo sa 6 of Fire. Okay, wow. So, we have the victory here. O, diba? So, ang good news po talaga is nasa sayo. And yung public recognition, no, is talagang, naku, mamamayagpag ka dito, darling. No? Talagang yung public recognition, yung time mo to shine, eto na. Nalalapit na. So, more on mangyayari to 2024 na makikilala ka worldwide for sure. Okay? So, alam mo yung sa public recognition mo, no, or mga parang dahil dyan, no, dahil sa makikilala ka, marami kang awards or achievements, no, or rewards na marireceive from them, from the people na nagbigay ka ng inspirasyon, kagalingan sa kanila. Okay? So, marami kang marireceive na hindi mo naman ine-expect, no, na hindi ka naman kasi yung tipo na gano'n na healer or a tarot reader na
humihingi, no? So, andito yung talagang well-blessed ka kasi bibigyan at bibigyan ka nila ng kahit na alam nilang hindi mo need or alam nila yung mga needs mo. So, yan yung way nila na pasasalamat nila sa'yo. Okay? So, abangan mo to, no? Not only this December, pero pagpasok ng 2024, the whole year is talagang andun yung victory. And, ay naku, sorry. Makikilala ka. Okay? Wait lang po. Okay. So, we have the 8 of Fire. Okay, so sa the 8 of Fire, sinasabi dito na kahit yung mga delays mo, no? Delays mo, mga blockages mo na pinagagawa nitong mabait na mangko, no, is wala na. Cut na yan, no? Siya ngayon na nagsasuffer ng mga delays, blockages na binato niya sa'yo. Okay? Siya ngayon. Maraming mangyayari sa'yo. Magta-transform ka or maraming kang achievements na marireceive this time. Pero, hindi yung palagi, no? Meron din mga konting parang mga days, ganyan. Pero, ay nako, alam mo yung everyday talagang halos kulang na lang talaga is umakit ka sa langit para magpasalamat sa kanila sa achievements na re-receive mo. Okay? So, marami pang mangyayari na, alam mo yun, na mas magaganda, mas colorful, no, na mas ikakasiya mo, no, na full of magical yung mangyayari sa buhay mo this coming year 2024. So, etong reading natin na to starting siguro today or yesterday pa kasi, no, is ito na yung mga pwedeng mangyari, no, na mangyayari sa 2024 ayon sa ating, especially ito vision to. So, this is talaga mangyayari to. Hindi to, wala pang keme. Okay? Kasi ito po is a vision and this is a message from God. So, hindi po to joke. No, kung ano man po itong sasabihin ko sa inyo is talaga mangyayari po ito. Okay? So, we have 9 of Air. So, now is, since meron ka ditong parang mga, sometimes, no, is meron kang mga sleepless nights, no? So, parang, still, ang kailangan mo dito is huwag ka mag-expect ng mga, huwag ka masyadong mag-expect ng puro lahat ay magaganda. Still, parang andun pa rin tayo sa, mas maganda siguro mag-expect tayo ng worst. Or hindi din. Basta andun pa rin yung stay positive tayo. No? Stay positive tayo sa mga nangyayari. Pero wag tayo masyadong magkakapagkakampante nga. No? So, yung prophecies mo, yung words of wisdom mo, yung nagbibigay ka ng inspirasyon sa tao, is andun yung sariling sikap mo yan eh. Actually, ano mo yan eh, testimonial mo yan. Or, ito yung mga nangyari sa buhay mo na isinishare mo lang sa kanila. Which is talagang na-inspired sila sa mga sinasabi mo, no? Especially pagka nanggagamot ka or nagtataro ka. No? So, dire-diretso mo lang yan kasi yan din yung way na kung bakit ka pinoprotektahan nila kasi alam nila na parang sinasambulat mo dito or sinasabi mo dito yung mga karanasan mo, which is dapat private na. Pero, andito ka para, yun nga, ipamulot sa kanila na malaki ang nagawa mo. Nagawa sa'yo ni God, no? Lalo-lalo na yung pagbabago sa buhay mo. Not only for you, but for the whole family or yung connected sa buhay mo. Okay? So, we have the 10 of Fire. Okay. So, sinasabi dito na parang sometimes, no? Kasi, wait. Kasi sa nakikita ko dito is andito yung parang overwork. Parang ganun. Parang andito na yung overfatigue ka, no? And sometimes yun na nga, apektado na yung health mo kasi stress, no? So, hindi mo masyado nababalanse yung life mo, no? So, kailangan dito is balanse, no? Balansehin mo, okay? So, minsan naman po, pwede naman pong tumanggi. Minsan lang po. Pero wag lang po sa healing, please. Wag lang po yun sa healing. Mas maganda pa rin po yung nakakapaggamot tayo. Pero kung talaga po hindi po kaya ng katawan, again, nga po pala, gusto ko lang pong sabihin po sa inyo, no? Lalo po sa mga baguhan na healer, kung masama po ang pakiramdam nyo, pwede po kayong mag-rest, okay? Hindi po yan, hindi naman po tayo robot. Tao pa rin po tayo na nagkakasakit. Yun nga lang po, tayo na lang din po nagpapagaling. Pero minsan po, kailangan pa rin po ng medication. Especially po kung talagang physical. At wala naman pong spiritual. Tinatamaan pa rin tayo niyan. Ako po tinamaan na eh. Yung walking pneumonia na yan, tinamaan po ako niyan.
Mga anak ko po, tinamaan din po niyan. No? Mahirap pong gamutin ang walking pneumonia. No? So, ang kailangan lang po dito talaga is vitamins, vitamins, vitamins. Okay? Pero, at least ngayon po is mas okay na po ako. Minsan na nga lang po may sumasabit-sabit. Okay? So, yun po. Okay? So, kailangan po dito is magpaka-relax po kayo. Wag masyadong dibdibin ang mga working keme. Okay? So, yan po ang mensahe sa inyo ng inyong angel. So, kukuha po tayo ng ibang mensahe, syempre. So, sa ibang cards, kuha po tayo. Tingnan po natin dito sa ating isang card na ginawa ko po ng December. Okay? Message na naman po mga ka-angel. So, wait lang. Okay, so let's see kung ano pa po ang ibibigay na mensahe sa atin ng ating mga angels based po doon sa ating tarot vision. Okay? Tingnan po natin. Kailangan ko po itong sanayin kasi medyo magamit pa eh. So, medyo aaraw-arawin po natin ang gamit nito. Pero dudukot pa rin po tayo syempre doon sa mga unang cards. Ngayon po kasi lumabas po ang vision, tarot vision. Vision po tayo ngayon. Okay? Doon po tayo na mensahe sa kanila. Sa ating yellow card. Bababa ng ating yellow card. Yun. Okay. So, wow. Look who's here. Padre Pio is with you. My goodness. Okay. Padre Pio is wearing brown. Brown shade. Brown. Pero ang nakita ko po kasi is white. So, this is Jesus Christ. Which is sa'yo nagpunta or sumunod sa'yo papasok sa loob ng templo mo or ng bahay mo. Okay? So, let's see kung ano pa ang mensahe. Okay. Ay. Okay. So, dalawa to. Okay. Oh, see? It's a confirmation na itong mensaheng to is mula sa Diyos Ama. O, diba? God is good. God is with us. Hallelujah. Thank you po. Thank you po. Thank you, thank you. Ayan. So, nandito siya ngayon. Nandito si God ngayon. And sa kanya galing talaga. It's a confirmation back po. Okay. So, since dito, diba, meron kang kulang, is sinasabi dito, no? Or sinasabi sa iyo ng Diyos Ama, this is a mensahe mula sa Diyos Ama na iwan mo na siya. No? Iwan mo na itong taong to na gumagawa sa iyo. No? Nitong, alam mo yung nagbibigay sa iyo ng mga toxic na mga, alam mo yung mga pangyayari, mga ganyan, mga hindi magaganda. No? Alam mo, hindi, parang kung makakasama mo siya, hindi ka mag-grow. No? Yung mga ganon. Kasi hindi naman po lahat ng mga kasama natin sa buhay no, is talagang sabihin mo na minsan po kasi nagpapakamartir na lang po tayo no? Pero ibig sabihin yung mga hindi nakakasama po natin sa buhay is kung puro pagtitiis po ang gagawin natin, apektado po tayo. Pero kung i-ignore mo na lang po yung kasama mo and dire-diretso ka sa mga past na ginagawa mo, especially sa mission na binibigay sa inyo ni God, is okay lang. No? Okay lang. Kung sanay ka na at kayang-kaya mo nang balansin yung mga pangyayari, then go. Okay. So, here is nagliliwanag. No? So, alam nyo yung pagkatipong parang kung eto is iiwan mo, no? Iiwan mo itong mga taong toxic sa'yo or siguro iwasan muna bago mo iwan. Ano, malay mo, baka magbago. No? Is andito yung kasi minsan yung liwanag mo is umiindap-indap. No? Andun naman yung nagliliwanag ka na talaga eh. No? Sa mundo ng spiritual is napakaliwanag mo na. No? Para kang sun rays, no? Na talagang masakit na sa mata. No? Lalong-lalo na sa mga kalaban. Masakit na ang mata mo. Masakit na ang mata nila sa iyo. No? Pero andun yung talagang kung nandun yung meron ka pa rin mga toxic na tao sa paligid mo na parang andun yung ang tawag ng discrimination or parang ina-underestimate ka na nalalaman mo, syempre andun yung nagkakaroon ka ng mga negative thoughts. No? So,
medyo parang, alam mo pagka meron ka ng medyo parang sama ng loob, medyo humihina yun. No? So kaya kailangan dito is, sa bagay hindi naman po natin may iwasan yun kasi tao nga po tayo. No? Tao po tayo. Okay? So let's see kung ano pa ang mensahe. Ano ba yung iwan mo na siya? Sino ba yan? Pwede ko bang malaman kung sino yan? Iwan mo na siya? So nakahalo, may nakahalo. Okay, so ito yung tatlong bumagsak, no? So sinasabi dito na, alam mo yun dahil doon sa vision na yun, ano, sinasabi na yung pinasok or sumunod sa si God, nauna kang pumasok sa templo, then sinundan ka ni Jesus Christ, sinasabi niya na mataas na ang antas mo sa mundo ng spiritual. No, na parang alam mo yung tinitrain ka maigi ni God, ni Jesus Christ, no, sa mundo ng spiritual. Na gusto rin niyang ipaalam sa mundo ng spiritual na hawak ka niya. No, na iwanan ka niya. No, ito yung mensahe ng Diyos Ama doon sa gumagawa sa iyo na iwan mo na siya. No, yan yung sinasabi niya. Iwan mo tong anak kong to, akin to. Iwan mo to, iwasan mo to, lumayo ka dito. No, isa sa isang mensahe na nakalagay dito na iwan mo na siya. No, dahil itong tao to is talagang puro inggit sa katawan. Hanggang ngayon ganun pa rin, no? Okay, so meron ditong mahal mo ko, mahal mo siya. What? Okay, so alam mo yung tipong nako, parang bakit gano'n, parang nag-isalawahan ka dito, collective, ano nangyari, bakit may pasalawahang effect dito, parang nalito kang bigla dito, ano ba to, what about, no, so pagka ganyan, very wrong yan, okay, so alam mo yun, piliin mo na kung sino ang dapat, okay, para matuloy itong pagta-travel mo abroad soon, okay, ang pagta-travel mo abroad soon is matutuloy, ay, ang galing, tuloy. Wow, it's a confirmation ha. Magkasunod yan. Ito ang nauna. Travel abroad soon and tuloy ang plans abroad. Naku, sino kaya to? Naku, meron to for sure na mga nanonood na nag-apply abroad. No? And now, ito na. No? Isa yan sa mensahe sa inyo ni God. Ni Jesus Christ na matutuloy ka na abroad. Okay? Message nyo ako or mag-comment kayo pagka paalis na kayo, yan ang mensahe ni God sa inyo, makakaalis na kayo or matutuloy na kayo sa abroad. Okay, ano to? Ilang cards to? Ay, dami. Okay, so kuha po tayo ng isa pang card para sa last card. Okay, ito is okay, so kunin ko to tatlong card. Kunin ko itong tatlong card bilang last card natin. Okay, wow. Litrato mo na sa altar. Good luck naman. Litrato mo daw nasa altar. So, ito yung isa sa kailangan mong, yung gumagawa nito is kailangan mong iwan. Kung sino man ito. Okay? Pero i-expose to ni God sa'yo kung sino man ito. Okay? My goodness. It's your BFF. It's your best friend. Oh my goodness. So, itong best friend mo, no, mayroon kang litrato sa altar. Nilagay ng best friend mo. So, isa to sa mga, alam mo yung tipong, akala mo totoo sa'yo, akala mo totoong-totoo, akala mo parang tipong concern na concern sa'yo, na parang proud na proud sa'yo, pero ang totoo, Diyos ko po, kinukulam ka na po niya. Hinga lang, bumabalik po sa kanya. So, isa rin yan sa kailangan mong iwan. Okay? Iwan mo siya. Since tumapat dito yung iwan mo siya sa litrato mo na sa altar and BFF. Pakita ko sa inyo. Ito yung iwan mo siya and ito yung litrato mo and BFF. So, magkatapat lang sila. So, isa rin yung patungkol dyan, no? Bakit kailangan mong iwan, no? Or iwasan na yan. Okay? Kita mo? Meron ako sinabi nito kanina na marirecognize ka, no? Recognition, public recognition, no? So, ito yan, marirecognize ka and buong mundo tatatak ang pangalan mo.
O, diba? Mag-iiwan ka ng marka sa buong mundo, sa kagalingan mo, na ikaw ay isang legit na manggagamot or even a tarot reader. No? Pwedeng ganun, kung alin man doon. Okay? So, bilang sa huling card, kukuha tayo ng, ito na lang siguro, o kuha tayo ng tatlong card para mabuklat natin lahat yan. Okay? So, kukuha tayo ng message dito sa ating light seer. Okay. By the way, doon po sa mag-a-avail ng mga amulets, meron po akong pa-freebies, which is yung t-shirt, no, na nakita nyo na po yun, suot ko na po dito yun. Yung may Let Go, Let God po, and may pangalan po na Angel Whisper 11. Okay, so yun po yung pinaka-giveaway ko starting next week. Kung sino po yung mag-a-avail next week. Okay, so yun po yung simpleng pasasalamat ko po sa mga mag-a-avail ng mga amulets, oils. Yan. Meron po kayong parang lagi nyo na rin po akong kasama. No? And yung iba po pwede pong gawin nyo dun is ilagay nyo po sa ilalim ng unan yung t-shirt kahit di nyo po na siya isuot. Kasi para po hindi mawala yung prayers mo na ilalagay doon sa t-shirt. Okay? So, let's see kung ano po. Ang daldal niya. Okay, so first card, we have the Chariot. Okay, so meaning dito sa Chariot na sinasabi ko talaga dito na since kanina may tayong travel abroad at tuloy ang plans mo abroad, this is it. Mabilis. Maybe next year, early next year is makakaalis ka. No? Dahil dyan is, alam mo yon, kasi isa to sa nagdadala sa'yo ng parang stress. No? Kasi talagang you have plans. No? Pero andun yung talagang pakiramdam mo parang may umaawat na meron nagkakaroon ng delays pagdating papunta mong abroad. No? Kasi nakapag-apply ka, medical ka na, pero bakit ang tagal? So, yun is dala rin ng black magic. So, ito yung isa sa mga bit-bit mo. Pero now is ito na, ina-assure na sa ito ng mensahe na talagang andun ka na, napapunta ka na doon, no? Sa abroad or sa ina-applyan mo, okay? And now, we have the High Priestess, no? Na sinasabi dito, the High Priestess is talaga, andito yung malakas. Since dito nga is binanggit dito sa cards natin na ikaw is legit na manggagamot, so sinasabi dito na kung psychic abilities ang pag-uusapan natin is talagang yun sa'yo is palakas ng palakas ng palakas. Okay? So, lumalakas na yan. Even yung, alam mo yung tipong kahit nakapikit ka, yung vision mo talaga dito is talagang activated na. No? And yung third eye mo dito is talagang activated na. Okay? And ito yung tipong meron ka sigurong masasabi kong liwanag sa noo, no, na pinapakita. And yung crown chakra mo and even yung powers na nanggagaling kay God is talagang direct sa'yo. Yun yung pinapakita dito. Okay? Wow. Ito na to, Page of Swords. So, kailangan mo lang din parang mag-explore. No, since parang sinasabi dito na medyo baguhan ka pa lang. No, sinasabi dito, kailangan mo mag-explore. No, or mag-search, or maghanap ng mentor, no, para mas magkaroon ka ng magandang result sa panggagamot. Okay, kung kakilala ka na malapit sa inyo na maging mentor mo, then kung papayag sila, then yun, sunggaban mo na yun, no? Sunggaban mo na yun kasi yun sa'yo kasi is talagang legit, no, na manggagamot ka. So ang kailangan mo lang dito is magkaroon pa ng konting kaalaman, no, pero meron ka ng kakayanan. Okay, huwag kang mag-doubt sa kakayanan na meron ka. Again, kung may mga naririnig kang mga bulong-bulong, legit yan. Okay, hindi yan ikaw at hindi ka baliw. Okay, talagang it's a legit na merong bumubulong sa iyo. Okay, okay, so let's see kung ano sasabihin nito ating Bebe Loves. Okay, so you're divinely guided, which is true kasi yun talaga nakita ko sa sa vision ko na talagang ikaw is divinely guided kasi nandun ang mga angels mo talaga sa tapat mo, sa bubong mo, sa paligid mo, loob at labas ng bahay mo is talagang alam mo yung mga guardian angels mo is talaga na ano. Okay? So now,
Itong talagang meron kang positive din naman na spiritual attack, which is ando naman yung sa vision ko, no, na talagang ando yung spiritual attack, no, na pero divinely guided ka. Kaya itong karma na to is talagang ini-embrace nila ngayon, no, kung sino man naman gumawa sa'yo ng spiritual attack. Okay. Okay, so let's see. Ano pa? Okay, so let's see kung ano pa ang mensahe na pwedeng ibigay. Tapos hihingi tayo ng message ng mga susunod pang mga linggo o araw bilang pasara natin sa ating review. Okay. After nito. Okay. Okay, so we have your ancestors is here. O, diba? Ito mga ancestors mo is binibigay na yung mga wishes mo, hinahain na nila sa'yo. At ito mga ancestors mo ang nagtatanggal din ng mga stuck energies mo. Yung mga negative energies mo is sila din ang nagtatanggal, no? Sila din. Divinely guided ka, kaya wala kang karapatan na namnamin ng stuck energy niya, negative energies niya. Okay? So, yan ang mensahe sa'yo ng ancestors mo, na talagang lahat ng mga wishes mo, lahat ng mga gusto mong mangyari, ibibigay nila sa'yo. Basta i-continue mo lang yung pagiging legit na manggagamot, and yung pagsiserve sa tao, nagbibigay ka ng inspirasyon, ganyan. Tuloy-tuloy mo lang yan. Marami ka pang marireceive, baby. Yung abundance talaga and prosperity is talagang for you, no? Na magkakaroon ka ng siksik-liglig na na kasaganahan or blessings ang darating sa iyo. Okay. Okay. Okay, so yun yung cards. Okay, so let's see anong ibig sabihin yan. So, wow, High Priestess ang ating first card. Then, the Joy of Cups. Then, the, ano to? Ay, dalawa pala to. Nine of Pentacles. Two of Swords. Six of Swords. Ang daming cards. Page of Wands. Two of Wands. Wow, may abroad talaga. King of Swords and Three of Wands. So, muni-muni. Muni-muni. Okay, so dito muna tayo sa first three cards, no? So the High Priestess, Three Cups, and Nine of Pentacles. So, since yan yung naka-highlights, no? Since yan yung naka-highlights, sandito talaga yung sinasabi na kung pagdating sa psychic abilities mo or pagdating sa as a healer mo or a tarot reader mo, is andun na yung nasa peak yung psychic ability. Parang yan yung pinaka-ano mo specialty. Malakas ang intuition mo, malakas ang vibrations mo, malakas ang energy mo pagdating sa ganyan. No, na pwede ka maging investigador, apply kang investigador, ay panalo ka. No? Yung tipong ganon. So, yung intuition mo dito talaga is on point, no? And talagang, alam mo yung hidden knowledge mo dito is talagang iba, no? Talagang wala sa iba. Kakaiba kayo, no? You have the uniqueness when it comes to psychic abilities. Maybe, ano ka rin dito, pwede kang maging isang medium psychic, no? Na nakikipag-usap din, like me, sa mga spirits, no? Na kaya mo makipag-usap or kaya mo makipag-communicate sa kanila, no? Again, yung pakikipag-communicate po sa mga spirits, hindi po through ears, no? Madalang po ang ginagamitan ng through ears, more on mind, more on crown chakra po, no? So, meron ka din ganong ability, no? Kasi, ako po is nakakapag, din ako sa mga spirits. Okay? So, may mga ganun ka din. So, i-continue mo lang yan, and alam mo yung sa pagkakaroon mo ng ganyan, and marami ka natutulungan, is talagang, andito yung Three of Cups na talagang ibibigay sa ni God yung celebration, or yung happiness, fruitful life, kasaganahan, yung ganun, mga kasaganahan, yung mga minanifest mo, and yung mga wishes mo talagang is magka-grant at magka-grant. No? Talagang andon. Even, alam mo sa mga friends, no? Isang dyan yan, dito ka na makakaano ng mga support from your family, from your friends,
And yung sa mga dati mga marites is na andyan na yun talagang binibigyan kanila ng importansya ngayon. No? And alam mo yun, ang dami mo ring achievements na marireceive at the same time. Okay, so dito sa Nine of Pentacles is talagang andito na since marami ka na nare-receive, na-achieve, ganyan, is andito naman yung kailangan mo lang siya i-secure, no? I-save, or parang alam mo yung, kasi papasok at papasok dito sa iyo yung yaman na tinatawag. No? Na talagang andun yung hindi maghahatid sa iyo ng yaman. Merong tao na maghahatid, o mga tao na magbibigay sa iyo ng yaman. No? Na parang ginawang instrumento ni God dadalhin sa iyo para tulungan ka financially. No? Merong ipapaabot. Okay? So now we have dito tayo sa second aisle, no? Or sa second na level. Okay, so we have the Two of Swords, Six of Swords, and Page of Wands. So now, dito ay sinasabing pagdating sa pagdedesisyon, ano, or pagdating sa mga ginagawa mo sa buhay, make sure na, alam mo yon na parang kailangan may paninindigan ka. No? And hanggat maaari, be silent. No? Hindi mo kailangan pangalandakan lang kasi yung dito sa unahan, yung pinaka-highlights na card, sinasabi dito na magkakaroon ka talaga ng victory, success, wealth, talaga nandyan. Pero hindi mo kailangan pangalandakan. Okay? So, alam mo yung antayin mo na sila yung makadiscover, hindi yung pangangalandakan mo. No? Kailangan dito magbalanse ka din. And dito sa Six of Swords, sinasabi dito na parang ililipat ka ni God somewhere. Parang ayaw niyang diyan ka magstay kung nasaan ka na lugar. No? Or maybe ikaw din parang gusto mong mag-transfer or mag-move, ganon. And sinasabi rin dito na sa Six of Swords, no, na parang sinasabi dito na talagang magta-travel ka. Pero parang yung travel mo dito is kasama ang family, no? Or maybe may tawid dagat ako nakikita rito na magta-travel at magta-travel ka. Tawid dagat. No? So magta-travel ka dito. It's a confirmation. No? And dito is sinasabi na parang dito sa Page of Wands, no, sinasabing darating ang panahon na alam mo yon na parang hindi naman sa pagmamalaki pero andito yung proud ka rin sa sarili mo dahil na-achieve mo yung ganito ng parang hindi mo inaakala na mapupunta ka sa ganitong sitwasyon na parang alam mo yung parang sa tingin mo parang nangyayari lang yan sa fairy tale pero or sa movie pero nangyayari pala in real life kasi nangyari sa iyo no? Kaya you're always parang thankful kay God kasi andyan yung talagang nagawa mo or nagawa ni God na ibigay sa iyo yung mga needs mo, hindi lang para sa iyo kundi sa pangkalahatan. And dito is then marami kang marireceive na message from God, no? So kailangan aware ka dito, no? And kailangan yung meditation mo dito is kailangan continuous. Okay, so we have the Two of Wands, King of Swords, and Three of Wands na sinasabi talaga na ito is yung last card mo na to, no? So sinasabi dito na talagang andito yung success and yung mga plans mo talagang matutuloy. Ito is tinatakan na to ni God, no? Na talagang ito ang para sa iyo. Ito ang para sa anak. No? And again, travel is still here. So pang-apat na to na confirmation. So talagang gigil yung pagta-travel mo dito, no? Kung tatawid dagat ka, magre-relocate ka, magkukuha ka ng bahay sa iba or apply sa abroad, matutuloy ito. Okay? Or uuwi ka ng Pinas. May mga ganun po kasi meron naman po tayong mga subscribers na nasa ibang bansa. No? So, yung mga plans mo na umuwi ng Manila, umuwi ng Maynila, umuwi ng Pilipinas, matutuloy. Okay? So, dito is kailangan mo ng sa King of Swords, no? And dito sa Three of Wands, na alam mo yun, sa pagkakaroon mo na talagang bright, smart, no, intelligent, no? So ang kailangan mo lang dito talaga is alam mo yung maging mas wise ka, yung kailangan alam mo yung mga pasikot-sikot, no? Kung merong ginagawa sa'yo, bakit ganito o ganito, alam mo mag-i-interrogate ka, yung tipong ganun ka kasi yung authority and power is nasa sa'yo dahil dito sa King of Swords na to, no? So nandito yung talagang may paninindigan ka, once na nagbitaw ka, yun, no? Wala nang bawian. Okay? So, kaya dahil din sa ganyang pag-uugali mo at may paninindigan ka, kaya yung success sa'yo dito is talagang, alam mo yun, talagang sure ball, no? And
pinapakita rin dito na talaga you are well supported ng mga guides mo spiritually, not only sa spiritual, but also yung mga tao nakapaligid sa'yo. That's why, parang yung opportunity dito sa'yo is talagang, alam mo yung lapit, alam mo, ang dami mong travel. Actually, dito is may travel pa rin. Ano? Alam mo yung dati pinapangarap mo lang na mapuntahan? Like, siguro gusto mo magpunta sa Palawan. Siguro ito muna sa Philippines muna tayo. Kunwari, punta kang Palawan, punta ka ng Boracay, punta ka ng sa North, no? Sa bandang North. Gusto mo rin punta ng Mindanao. Matutuloy. Nagkakaroon. 1, 2, 3, and meron pa doon sa ibang card. No? So dito sa deck na to is meron kang tatlong confirmation na magta-travel ka. Okay? Magta-travel ka and lahat to is tawid dagat. No? Or may dagat na involved. So siguro malamang to puro beach. No? Puro beach yung pupunta mo, mga dagat-dagat, mga ganun. So congratulations dyan kasi ito is one of your dreams na talagang it will come true. Okay? So now is alam mo yung opportunities talagang marami pang darating sa'yo. Okay? So, ang lagi ko na lang ibibilin sa'yo and lagi mong tatandaan, no, na lagi tayo yung pagpapakumbaba and i-share natin yung mga blessings sa iba is talaga napaka-importante. Kung gusto nyo magkaroon ng mag-receive ng ganyan, kahit hindi nag-uumapaw, pero andun yung binibigay sa'yo ni God, yung, alam mo yung pinoprovide ni God yung mga needs mo, i-share nyo po yan. Huwag po kayo magdalawang isip, ibigay nyo po yan. Kahit na alam nyo po niloloko na po kayo, sige lang. No, wag lang po abuso. Hayaan nyo pong si God ang magbigay ng katahimikan sa kanila, ikaw ay lapitan para hingian. Hayaan nyo pong si God, let God nyo po yung mga ganyang sitwasyon. Okay? Kasi marami po talagang taong mapanamantala. Okay? So maganda naman po ang reading nyo. No? So hopefully, is alam nyo yung travel abroad. Naku, yun ang i-highlight ko kasi ang daming gustong mag-abroad. Ang dami kasi gusto umalis talaga ng Pinas kasi nga, hirap ng buhay dito sa atin. Alam niyo yung taas ng taas ang bilihin, pero ang sahod, tumataas nga, pero kulang pa rin. Kasi pag pinataas ang sahod, ay, taas din ang bilihin ng timang, lalo na po ngayong December. Diyos ko po, talaga po naman, Lord, help us. Kasi po talagang, kahit po anong budget ang gawin, talaga naman pong ang sikip, no, matikip. Okay? So, yan po ang ating reading for tonight para sa inyo po mga collective. Again, sa mga makaka-resonate po, ano na lang po, no, subscribe sa mga naka-resonate. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please, paki-subscribe po. Andiyan po ang subscribe button. Paki-subscribe po. Then, paki-like na rin po siya. And share. Paki-like po. No, andiyan po yung button sa taas. Meron po dyan nakalagay na like. No, so paki-like po siya and share. Then paki-click na rin po ang notification button and para po updated po tayo. Yung bell button po meron po diyan, ano. Paki-click na rin po para po updated po tayo sa mga uploads. Okay? And ano pa ba? Yun lang po. So ang kailangan lang po natin dito is patuloy din po tayong pakumbaba para po ma-achieve po na. And patience still is kailangan po rin natin. And kailangan po natin mag-share ng mga blessings, no? Not only because mag-Christmas, kundi sa mga araw-araw. Mas maganda po yung araw-araw, no? Para po yung blessings po ni God dito is, alam niyo po yung lagi pong meron. Hindi man pong kalaki, pero at least, di ba po, importante po dito is tayo nakakaramdam ng gutom at pagkauhaw. No? Andiyan po si God para i-provide po tayo. Okay, so yan po yung reading natin for tonight. So maraming salamat po and advance Merry Christmas and a Happy New Year!